Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay araw ng Sabado. Nais nating parangalan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang laging pamamagitan sa atin patungo sa kanyang anak. Sa banal na misa ring ito, alalahanin natin ang lahat ng mga may sakit, ng may mga karamdaman, tayo na naririto at ang mga kamahal natin sa buhay na hindi makaparito dahil sa kanilang mga iniindang sakit sa katawan at sa kanilang katauhan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos. Kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan.
Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya nagmagnanakaw, mamamatay tao, at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo.
bakit po napakarami ninyo ngayon? Uy. Tingnan ninyo, ay, awas eh. Ano hong meron ngayon? Ha? Healing mass. Kala ko'y inaabangan ninyo kung si Yulo ay babalik dito ngayon eh. Ang sunod tanong ay, bakit kayo naririto? Ito po ay lagi ninyong naririnig sa amin dito sa Pambansang Dambana. Huwag kayong paparito para kay Padre Pio. Mali iyon. Huwag din kayong paparito para sa akin. Lalong mali iyon. Kaya kayo naririto dahil kay Kristo. Kung kayo'y may iba pang dahilan ng pagparito bukod kay Kristo, umuwi na kayo. Kung kayo ay may iba pang dahilan ng pagpunta dito para sambahin si Kristo, huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito. Nakakatuwa na napakarami natin, pero mas nakakatuwa kung tama ang dahilan ng pagpunta natin dito. Ay marami ho sa atin dito na haplos lamang kay Padre Pio. Nagwiwisik lamang ng holy water doon sa ibaba. Ang iba'y nagsisindi lamang ng kandila. Ang masama, yung marami at ang iba, nagpapapicture lamang. Bay, sayang. Sayang ang pagpunta dito kung hindi tama ang dahilan ng pagpunta natin. Si Kristo lamang ang dahilan. Kayo man ay may kailangan, may hinihiling man kayo, may karamdaman, may gustong ipagpasalamat, lahat ng iyan dahil kay Kristo. Wala nang iba. Ang inyong mga rosas na iaalay kay Padre Pio, ang inyong mga biniling langis, ang mga rab, ang mga healing bundle, lahat ng iyan dahil kay Kristo. Dahil ang buhay ni Padre Pio, buhay na tulad ni Kristo. Kaya nga po napakaganda ng mabuting balita ngayon, napakaiksi, pero napakaganda. Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ang mga bata ba ay ang maliliit na yan, malalikot na yan, yung maiingay na yan? Yan lang ba ang mga bata? Tama naman. Mga bata po ang mga iyan. Kaya nga lagi namin paalaala sa inyo, hindi ipinagbabawal ang bata dito. Hayaan niyong mag-ingay. Hayaan niyong maglikot. Bata eh. Ang problema ay pagka kayong matatanda ang nag-iingay. Yon. Pero ang sinasabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. Lahat ng pinaghaharian ng Diyos, bata sa turing. Kahit ikay maedad na, kahit ikay matanda na, bata sa turing, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Kaya ang tanong, sinong naghahari sa iyo? Uy, ano ba? Tulog na uli kayo eh. Ito'y pagka may tinatanong ay natungo. Sinong naghahari sa atin? Si Jesus. O, tanyo, kalakas ng sagot. Totoo? Sinong naghahari sa atin? Si Jesus. Eh bakit ikay patuloy na napakataray ngayon kung si Jesus ang naghahari sa iyo? Bakit ikay chismosa pa rin hanggang ngayon? Bakit ikay galit pa rin? Bakit naiinggit ka pa rin? Oh, sabihin nyo sa akin si Jesus ang naghahari. Napakadali pong sabihin, Father, si Jesus ang naghahari sa akin. Abay, ang pinaghaharian ni Jesus, nagiging katulad ni Jesus. Kaya ang tunay,
na patunay na ikay pinaghaharian, yung ikay mabait. Pag mabait ka, walang lugar sa kabaitan ang paninira ng iba. Walang lugar sa kabaitan ang pagiging magagalitin. Walang lugar sa kabaitan ang pagiging madamot. Walang lugar sa pakabaitan ang naiinggit sa iba. Kapag ikay mabait, puno ka lamang ng pagmamahal. Mabait gaho kaya? Ayun, humina na. Pilit maging mabait, yun ang mahalaga. Yung sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng kasalanan, nagpipili tayong maging mabait. Kaya nga tayo napunta dito di kawaawa, yung dahilan ng iba, ay Father, ako naman ho'y makasalanan, hindi na ako nasimba. Makasalanan ka na nga, hindi ka pa napuntang simbahan, ay papaano ka na? Father, ako naman ho'y chismosa ay ako'y nahihiyang pumunta sa simbahan. Bakit ka nahihiya sa Diyos? Mga minamahal, tandaan po ninyo ito. Hindi kayang baguhin ng ating kasalanan ang katotohanang mahal ka ng Diyos. Kahit kailan, ikay mananatiling anak ng Diyos. Walang duda. Father, kahit na ako ay nasa maling relasyon ngayon, oo, ikaw yung nasa maling relasyon na mahal ng Diyos. Father, kahit na ako ay chismosa pa ngayon, oo, kahit ikaw ang president ng Marites chapter sa inyo, mahal ka ng Diyos. Father, kahit na ako'y mataray, oo, ikaw yung pinakamataray na mahal ng Diyos. Wala kang kayang gawin para baguhin ang katotohanan iyon. Ang tanong lamang, papapaghariin mo ba sa iyong buhay ang pag-ibig na yun ng Diyos? Yun po ang tanong. At yun ang hamon sa atin. Alam niyo kung sinong napakagandang halimbawa nito? Ang mahal na Birhen. Ang kanyang buong buhay, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Noon bang umuo si Maria, di kay binati siya ng anghel, sabi, magiging ina ka ng Diyos. Umuo si Maria. Sinabi ba doon ng anghel na pagdating ni Jesus ng 33 taon, maghihirap yan, mamamatay, magdudusa ka? Wala naman. Hindi sinabi ng anghel. Pero nung umuo si Maria, lahat niyakap niya. Kaya kung ikay nagdudusa ngayon, may sakit ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka, meron kang mabigat na dinadala, pumunta ka kay Jesus. Bahagi ng kalooban ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. Si Maria, napatatag siya dahil sa mga problemang dumaan. Pero ininyong makita niyang naghihirap ang kanyang anak. Anong laking sakit noon? Nakita niyang namamatay ang kanyang anak. Napakabigat noon. Pero ang mga problema at pagdurusang dumating kay Maria, naging dahilan upang siya'y maging matatag. Tayo din. Ang ating mga pinagdadaanan, kayong mga may sakit, ipagpasalamat nyo sa Diyos ang inyong dinaranas ngayon sapagkat baka tinuturuan kang maging mas mahaba ang pasensya. Tinuturuan kang maging mas matatag. At hindi mo alam, ang iyong pagkakasakit ay paraan upang ang iba ay maging mabait. Tingnan nyo kayong mga nag-aalaga sa mga may sakit, hindi kayo nakakapagod. Bay, totoo iyon. Yung maghapon mo nga alagaan, tapos lagi pang mainit ang ulo, matigas ang ulo, pakainin mo, wag daw pakainin, hindi siya gutom. Wag mong pakainin, hindi daw siya iniintindi. Hindi kayo kahirap. Hindi kapag kagabi, napapaiyak na lang kayo. Kahirap mag-alaga. Pero bukas, aalagaan mo uli. Bakit? Yun ang nagagawa ng sakit at paghihirap. Unti-unti kang pinababait.
Ginagawa kang bata, unti-unti kang pinaghaharian ng Diyos. Ang mga problemang pinagdadaanan, di ba'y nagiging dahilan para ikay maging matatag? Nagiging dahilan para mas lumapit ka sa Diyos? Magkaaway kayo ng iyong asawa, di ba'y dahilan para lumapit ka sa Diyos? May problema ka sa iyong mga pasaway na anak, di kayo pinagdadasal mo sa Diyos? Ang mga bagay na ating nararanasan, dahilan upang pagharian tayo ng Diyos. Kaya ang tanong, mga minamahal, handa ka bang pagharian ng Diyos? Dahil ang kaharian ng Diyos, hindi laging masaya, hindi laging nakakatuwa. Madalas ang paghahari ng Diyos, nagdudulot sa iyo ng hirap upang mas maging malinis ka at maging handa sa pag-aalay ng iyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Mga minamahal, sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tumatanggap sa paghahari ng iyong Ama. Gawin mo ang aking paghihirap at mga pinagdadaanan at sakit maging dahilan upang ako'y lalong magtiwala sa iyo. Upang sa ganon, unti-unti akong maging mabuti, maging mabait, puno ng pagmamahal, patunay ng paghahari ng Diyos sa aking buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupurit, nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Yun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sa sakso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming malalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinuko. Magapit at gawing tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapalad
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Peace at pait, iyong patamisin at takam ang sakit ng maging asam rikit. O Jesus, sinumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, diwa't katawan ay gawin daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, sinumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye, tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito.
Pagkatapos po ng misa, isusunod kaagad natin ang pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ilan lamang pong mga paalaala, siguro po inyong mapapansin din, ang atin pong kandilaan ay kasalukuyan nating isinasaayos upang higit po kayong mapaglingkuran. Kaya po ang pagsisindi ng ating mga kandilang maliliit ay nasa paligid ng ating Holy Water Sanctuary. Pansamantalang doon natin inilagay habang isinasaayos natin ang ating Chapel of Lights. Yun naman pong mahahabang kandila ay may sindihan po sa makalabas po ng ating gate, dyan po sa harapan ng ating main church. At atin ding ipinagbibigay alam na sa darating pong kapistahan ni Santo Padre Pio, bagamat medyo malayo pa, makikita kayo ng mga tarpaulin sa paligid at schedule sa ating Facebook page para po inyo agad maisaayos ang inyong mga schedule upang makadalo kayo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patrong Santo Padre Pio. At nais po nating ipagbigay alam ang ating healing bundle, baka lang po hindi nyo nalalaman, yan po ay available sa ating mga stores. Ang langis po na ginagamit natin diyan ay hinaluan natin ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio sa Italia. Meron po doong puno ng olibo na patay na at nung siya ipinagdasal ni Padre Pio, nung siya nabubuhay pa, ang puno ng olibo na ito ay nabuhay at hanggang ngayon ay naglalangis. Yun po ang kaibahan ng ating langis na ginagamit dito tuwing ika-23 ng buwan at na-available din po sa ating mga store. May patak po at may halo ng langis mula sa puno ng olibo, ang mga langis na available dito sa atin sa pambansang dambana. Patunay ng ating pamimintuho kay Santo Padre Pio upang tayo laging ilapit sa Panginoon. At tulad ng aking paalaala sa homilya, hindi po tayo naririto para kay Padre Pio lamang. At tayo po'y narito para kay Kristo. Bagamat ang presensya ni Padre Pio ay ating mararamdaman, siya po'y malaking tulong para sa ating mga pangangailangan, lalo na tayong mga may sakit. Ang relikya po na nandyan sa bandang ibaba, yan pwede niyong lapitan, yan po ay guwantes na may halo ng dugo ni Padre Pio na kanyang ginamit nung siya'y nabubuhay pa. Yung relikya na ginagamit natin, ilalabas po yun mamaya kapag healing liturgy, ay tela na may dugo ni Padre Pio. Katulad din itong malaking relikya natin dito. Sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa po tayong relikya doon ni Padre Pio. Meron tayong damit ni Padre Pio, may mga tela pang may dugo ni Padre Pio, meron doon mga balbas ni Padre Pio. Ito po yung lahat ay tulong upang tayo ay laging ilapit ni Padre Pio kay Kristo. Sapagkat lahat ng pagpapagaling, lahat ng biyaya ay nanggagaling kay Kristo sa pamamagitan ng mga banal. Yun po ang tulong sa atin ni Padre Pio, tayo'y lagi niyang inilalapit kay Kristo. Gayon din, ang mga rosas na ating iniaalay sa Kanya, available sa paligid ng simbahan. Ang sabi ni Padre Pio, kulay puti para sa pagpapasalamat, at kulay pula para sa kahilingan. Nawa po, ang mga bagay na ito ay lalong magpalalim ng ating pananampalataya kay Kristo sa tulong at panalangin ng ating mahal na patron, si Santo Padre Pio. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging magmahal sa kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Habang inaawit natin ang awit kay Padre Pio, atin pong ipapasok ang kanyang relikya. Ng sangaling kay Kristo, lubos na
Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa. Pagkat sa Kanya Ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangit, umasa at huwag mangamba. Ang lagi mong palakpakan po natin si Padre Pio. Turuan mo kami sa hirap at dusa. Maging gabay sa aming pagsikap. Na gawin kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang ating pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay ay nagpagaling ng mga may sakit. Siyang nag-uutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo pong lahat sa panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Atin pong ipagdadasal ang mga may sakit, gayon din ang ating mga sariling karamdaman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong isasagawa ngayon ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Sa pagbabasbas na ito, patuloy kayong manahimik, ipagdadasal ang ating mga karamdaman, gayon din ang ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito dahil sa kanilang mga sakit. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang iyong mga lingkod na dumarating ngayon, dumaraing sa iyo para sa kanilang mga nararamdaman. Pagkalooban po kaming lahat ng kalusugan sa aming pangangatawan, isipan, diwa at kaluluwa.
Pagindapatin kaming lahat na maging kalugod-lugod sa iyo. Alisin mo po ang mga nagpapahirap sa aming mga isip. Ang aming mga kasalanan ay aming maihingi ng tawad. Alisin mo ang galit, ang inggit, ang pagtatampo na namumutawi sa aming puso. Linisin mo ang aming kalooban at payapain mo ito upang maging kalugod lagi sa iyo at sa aming kapwa. At ang aming mga pisikal na nararamdaman sa aming katawan, lahat ng sakit na aming iniinda, lahat ng nagpapahina sa amin, lahat ng nagiging dahilan ng aming pagkaratay, lahat ng nagiging dahilan ng hindi namin patuloy na paglilingkod sa iyo. Panginoon, hipuin ang iyong mapagpagaling na kamay sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ang lahat ng aming nararamdaman sa aming pangangatawan. Bigyan kami ng lakas ng katawat liwanag ng kaisipan, ilayo po sa lahat ng kapahamakan, at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina at pamamagitan ng aming patrong Santo Padre Pio, pagkalooban kami ng kagalingan sa aming karamdaman at kalusugan sa aming buhay, gayon din sa aming mga mahal sa buhay, upang patuloy na makapaglingkod sa iyo, sa iyong kapurihat sa aming kabanalan. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong dadasalin ng pagbabasbas para sa gamit sa pananalangin, inyo pong hahawakan lahat ng inyong gustong pabasbasan, isipin ang mga taong nais nyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin din ito'y para sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong turuan nila at tularan nila ang kabanalan at awa ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari nyo na pong ialay ang mga bulaklak ng rosas kay Santo Padre Pio. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Nalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Cristo. Matutong umibig tulad ni Cristo. Sa mga nagdanais pa pong mag-alay ng rosas para kay Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church.